Assalamualaikum. Pasensya na po kayo kanina, naputol po. Medyo naging emosyonal po tayo. Pinipilit man po natin na mag-relax, katulad po ng sinasabi ni Mayor. Mahirap po gawin. Kadarating lang po ni ES Salvador Mitaldea, yung best friend po ni Mayor. Kadadating lang po niya, nakapasok na po siya, alhamdulillah. Nakapasok na po siya, dala po yung mga inayos po nila. Kagabi, yun po yung mga hinanda nila kagabi na mga gamit po ni Mayor, sinelas, damit. Malamig po kasi dito, sobrang lamig po dito. Eh ako nga po, ang suot ko patong-patong. Ito po, patong-patong yan. Sobra po ang lamig. Isa, dalawa, pangalawa to, tatlo, apat. Meron pa po akong turban para po yung leeg maproteksyonan. Yung pong pang ilalim ko, tinan nyo po, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat po ang ganun po kalamig. Si Mayor po kaya kamusta doon sa loob? Alam nyo, pagdating sa pangulungan, ako po ang sumukum laude dyan. Huwag nyo akong tanong sa patungkol sa kung ano-anong gagawin natin sa legal. May mga abogado dyan, pero pagdating po sa kulungan, ako ang magaling dyan. At ako ang mahirap pumakulong. Sinasabi po ng lahat dito, pag kinakausap yung mga opisyal po dito, nagpa-flashback sa akin yung aking pong pangungulungan sa loob, sapagkat yung po bang trato, yung trato ng gwardiya, trato ng siyempre pagka bilanggo ka, sabi nga nila, lowest mammal, pinakamababang antas ng pagkatao yan. Huwag kang antay ng siguro talagang tamang paggalang. Mahirap lang tanggapin ba na nakikiusap ka sa dayuhan na kung pwede ka makapasok sa isang dayuhan. Mabigat yun. Yung mga sa kalahi mo naranasan niya ng mga kamag-anak ko, nanay ko, dati kong asawa, mga anak na talagang dadaan ka talaga sa gwardiya, pakiusap, ID, lahat, kapkapan, lahat. Nadaanan ngayon yan. Namin. Lalong-lalo na yung pamilya ng ating mayor, ating dating pangulo, yung ating tatay.
dinadaanan lahat ngayon yan sa ilalim ng dayuhan. Dito sa dayuhan na bansa. Nakikiusap tayo. Kung pwedeng makita si Mayor. At sabi ni ES kanina, wala pang kasiguraduhan kung makikita ngayon. Kung papayag itong mga dayuhan na makausap ko ang chairman ng PDP Laban na kanyang partido, mapagbigyan sana ako kahit sandali. Hindi na bilang kaibigan, hindi na bilang kasama, bilang presidente ng kanyang partido. Sana po ay mapagbigyan naman tayo ng mga dayuhan na to. Bakit tayo umabot sa ganito? Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, sino pa? Si PNP Chief Marbil, General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent sa kanila, under the law, ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatan ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ho ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Babasahin ko lang ho yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. Ang sabi ho ng Office of the Solicitor General, in steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained, both in its submission before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSD most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin,
the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for the writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Rimulya. Hindi ho nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte.